Good morning sa iyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners mo. Tawagin na lang akong Harleen, 25, taga Nueva Ecija. Itong kwento ko ay tungkol sa karanasan ng ate ko na itago nating Belle. Nasa college pa lang siya noon at ako naman ay nasa 4th year high school. Isa na yata ang pangyayaring ito sa hindi namin makakalimutang mag-anak. Grabe yung dinanas na hirap ni ate noon na kahit kami ay sobrang naapektuhan. Sinama siya ng isang kaibigan niya sa probinsya nila sa Samar. Mahigpit siyang pinagbawalan ni na mama na huwag magsasama sa kung saan-saan dahil malayo at hindi alam ang lugar. Pero iniyakan yon ni ate at umabot pa sa puntong nagre-rebelde siya. Hindi siya umuwi ng bahay at hindi rin niya sinasagot yung mga tawag namin. Kaya walang nagawa si na mama kundi payagan siya. Kesa naman sa patuloy siyang magrebelde at madepress, pinayagan na lang siya sumama. Kasama din kasi yung ibang mga kaibigan nila, kaya ganoon na lang yung pamimilit niya nun. Bago siya ihatid ni Papa sa bahay ng kaibigan niya, ay katakot-takot na bilin muna ang natanggap niya mula kay Mama. Pero parang hindi naman niya iniintindi yon dahil naangisi lang siya habang nagsasalita si na Mama. Mahigit isang linggo kasi sila doon. Halos gabi-gabi siyang tinatawagan ni na Mama, pero ng mga huling araw ay hindi siya makontak. Nang matawagan na siya ay ang kaibigan niya ang sumagot. Nilalagdat daw si ate at natutulog na kaya hindi na raw nila ginising. Alam kong gustong-gusto na ni na mama na manermon pero nagpigil siya dahil baka hindi na naman siya kausapin ni ate. Gabi na nang dumating si ate. Wala siyang binati ni isa sa amin at tuloy-tuloy lang siyang pumasok ng silid niya at nag-lock. Kinatok siya ni mama pero napagod na lang si mama ay hindi pa siya nito pinagbuksan. Hinayaan na lang namin dahil baka pagod lang siya. Kasarapan na ng tulog ko nang magising ako dahil sa ingay na nagmumula sa silid ni ate. Kumatok ako sa silid niya pero hindi niya ako pinagbubuksan. Naririnig ko pa na parang may nagbabasag ng mga salamin at naririnig ko rin na nagsasalita siya ng kung ano-ano. Hindi ko yun maintindihan kahit anong pilit kong painggan. Tapos biglang tumahimik. Naalala ko na meron pala akong hawak na duplicate na susi. Medyo nababahala na kasi ako kung ano na nangyayari sa kanya. Marahan kong binuksan yung pinto at sumilip sa silid niya. Naapatay naman ang ilaw. Nang isasara ko na ang pinto ay bigla na lang may pumigil nun. Nagulat ako dahil may nagsalita na iba ang boses. Malalim na paos at garalgal. Mabilis kong pinindot ang switch ng ilaw. Ganun na lang ang gulat at pagtataka ko nang makitang nakahiga si ate at mahimbing na natutulog. Saglit akong natigilan nun. Malinaw kong narinig na may nagsalita malapit sa tenga ko at meron ding pumigil sa pagbukas ko ng pinto. Pero dahil antok na ako noon ay pinatay ko na ang ilaw at sinara ang pinto ng silid niya. Bumalik na rin ako sa silid ko at natulog. Halos kakaidlip ko lang nang marinig kong biglang humiyaw si ate mula sa kabilang silid. Hiyaw siya ng hiyaw na para bang may tinataboy o kinatatakutan. Hiyaw yon na may kasamang pag-iyak. Dali-dali akong pumasok. Buti na lang at hindi ko yon nailak. Nakita kong papalabas din ng silid noon si na mama at dali-daling naglakad papunta sa silid ni ate. Naabutan namin siya na nagpupumigla sa higaan niya. Naapikit yung mga mata niya at panayang angat ng likod niya. Naninigas ang mga kamay at paa niya na para bang may pumipigil. Paulit-ulit namin siyang ginigising. Pero sigaw lang siya ng sigaw ng ayoko. Paulit-ulit niyang sinasabi yon na para bang may pilit tinatanggal sa katawan niya. Tatlo na kaming yumuyugyog at kumigising sa kanya pero nananatili lang siyang naapikit. Tinampal na nga siya ni mama sa pisngi. Kinurot-kurot ko rin sa braso pero wala siyang nararamdamang sakit. Naiiyak na si mamang pinabangon si ate. Si papa ay nasa paanan niya at kinagat na niya ang hinliliit ni ate katulad ng sinasabi nila kapag binabangungot. Pero wala pa rin yung epekto. Kaya nang hingi na kami ng tulong kahit madaling araw na. May ilang kapitbahay naman noon na pumunta. Kasama na yung matandang marunong manggamot na tawagin nating Aling Gloria.
Siya ang nagsabi kay mama na wisikan si ate ng holy water at sabuyan ng asin. Ginawa naman yun ni mama. Parang napapasong nangingisay-ngisay si ate nang tumama yung asin sa balat niya. Nahimatay na lang siya bigla. Tanghali na nang magising si ate. Naabantay kami ni mama sa kanya. Nagtaka pa nga siya kung bakit andun kami sa silid niya. Nang magkamalay siya ay wala raw siyang maalalang nangyari nung madaling araw. Sobrang lalim ng tulog niya at para lang daw siyang nananaginip. Bigla siyang napadaing noon ng masakit yung hita at tiyan niya. Nang tingnan namin ay may mga bakasyon ng kalmot. Parang malaking kukunga. Kaya pagkatapos niyang kumain ay dinala namin siya sa ospital. Ako ang nagbantay sa kanya ng gabing yon. Akala namin ay hindi siya mako-confine pero nalaman naming dehydrated siya at mababa ang dugo. Kaya na-confine siya at akong nagbantay sa kanya nung unang gabi. Maayos naman siyang naatulog habang nagsa-cellphone ako. Mga bandang 10:00 ay inantok na rin ako. Kaya nahiga ako sa bakanting higaan doon sa ward. 2 lang silang pasyente sa pang-animang higaan at tulog na ang kasama namin doon. Hindi naman ganun kaliwanag yung ilaw dahil hindi kami makakatulog kapag sobrang liwanag. Nagising ako noon nang marinig kong umuungol si ate. Pagtingin ko sa kanya ay naninigas na naman siya sa higaan. Yung mga kamay at paa niya ay parang mga nakuryenteng nagkingkingan. Dilat na dilat ang mga mata niya na naatitig lang sa kisame. Pilit ko siyang ginigising. Nagising na nga rin yung bantay ng isang pasyente at tinulungan niya akong gisingin si ate. Pero nahirapan lang kami pareho dahil parang lalo lang na nahihirapan si ate na magising. May nurse at doktor na dumating at nang hindi siya mapakalma ay may itinurok sa kanya para kumalma ang katawan. Nang muli siyang maatulog noon ay may napansin ako sa may bandang balikat niya. Parang may bakat yon ng mga kamay. Namumula talaga. Pero yung sa may tiyan niya talaga ako nababahala dahil hindi yung mihilom yung kalmot. Parang mas lalo pang nagsugat yun. Nagulat din yung bantay ng isang pasyente. Ano raw yung kalmot na yon? Para kasing hindi kalmot ng hayop o normal na tao. Sa probinsya daw nila ay may nakita na rin siyang ganoong kalmot sa isang estudyanteng sinapian ng ganoon din. Kinabahan ako sa narinig. Ganon din kasi sa mga napapanood ko. Naisip ko noon kung anong gagawin kapag totoong sinapian nga si ate. Nakatulugan ko na yung pag-iisip. Mga bandang 3:00 ng umaga yon, nagising ako dahil may yumuyugyog sa higaan ko. Pagdilat ko, nakita ko si ating naatayo sa dulo ng kama. Naangisi sa akin at niyuyugyog ang higaan. Napatawag ako ng ate. Parang sa isang iglap noon, Sir Bob, ay nakita ko na siyang nakahiga sa higaan niya. Gulong-gulo ako noon kung siya ba talaga yung nakita ko. Pero imposible ding makakilos ng ganong kabilis si ate, lalo at naka-confine siya. Hindi na ako nakatulog dahil sa takot. Mga bandang 5:00 ay gising na rin yung bantay sa kabilang higaan. Tinanong niya ako kung kumusta na si ate. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari nung madaling araw na nagising ako. Ang sabi niya ay ipatingin na raw namin si ate sa isang albularyo dahil hindi pang ospital yung sakit niya. Lalo lang daw siyang nangihina kapag nananatili sa ospital. Kaya pagdating ni na mama ay agad kong sinabi sa kanya na ipatingin namin si ate sa albularyo. Nang makuhanan ng test si ate ay nilabas na muna namin siya. Dinala nga namin siya sa albularyo. Pero naghintay pa ng magdilim dahil hindi raw siya magagamot sa araw. Hindi ko maintindihan pero nang gumabi na, saka namin naintindihan. Mas tumatalab ang panggagamot sa mga binabarang o kinukulam kapag gabi. Hindi raw maapaniwala na kinulam pala si ate. Inabot kami ng madaling araw noon dahil ganoong oras siya inaatake. Inabangan namin kung muli siyang aatakihin ng kung anumang ginagawa sa kanya ng kumulam. At kapareho ng mga lumipas na gabi, muli na namang inatake si ate. Para na naman tong may kinakatakutan, kaya doon na siya patuloy na ginamot ng albularyo.
May pinakain daw kay ate na naging dahilan kung bakit nangihina ang katawan niya at nagkaroon ng halusinasyon. Isang taong may galit daw dito ang may gawa nun. Nagkausapin ng albularyo ang kumukulam kay ate ay umamin yon na isang babaeng kaedad lang din ni ate ang nagpakulam sa kanya. Nang malaman-laman namin ay yun palang mismong kaibigan niya na nagdala sa kanya sa bakasyon at hindi na yun muling pumasok pa sa university na pinapasukan nila. Hindi na alam ni ate kung saan nagpunta yung tinuring niyang kaibigan. Wala rin siyang kaalam-alam na may lihim pala itong galit sa kanya o inggit. At isang pain lang pala ang pagdala niya kay ate sa probinsya. Bago siya gumaling noon ay nangayayat siya ng sobra. Halos magpakamatay na nga rin siya dahil sa sobrang sakit at takot na nararamdaman. Kung hindi agad siya napagaling ng albularyo ay baka natuloy na yung binabalak niya. Sa ngayon ay meron na siyang asawa at 3 anak. Tahimik na rin siyang namumuhay sa kabilang bayan. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ni ate. Sana ay may oras kayo para mabasa to. Hello sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong May, taga Bohol. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko at nakatira sa bahay ng lola namin na malapit sa bundok. Parehong natatrabaho sa bayan noon yung mga magulang namin at kay lola kami naiiwan. Puwapasok ako noon sa elementarya. Bilang panganay sa aming 3 magkakapatid ay ako ang nag-aalaga sa 2 kong kapatid kapag nasa bahay kami. Palagi namang nasa sakahan ang lolo ko at gabi na nga kung umuwi yon. Sina nanay ay 1 beses sa 1 linggo kung umuwi. Nangyari itong kababalaghan nang nagkataong may sakit si lolo. Wala si nanay nun. Tulog na kami noong mga oras na yon. Pero nung bandang 2:30 raw ng madaling araw ay may kumatok 3 beses. Hindi raw agad narinig ni lola kaya hindi niya pinagbuksan. Yung huling katok lang yung narinig niya at natigil na yon. Bubuksan daw sana niya ang pinto nang dumaing si lolo na masakit yung balakang niya. Kaya nang wala na namang marinig si lola mula sa labas ay binanyusan na lang niya ng langis ang balakang ni lolo hanggang sa maatulog ito. Sumunod na araw ay walang pasok at isinama kami ni lola sa sakahan. Hindi kasi noon maapunta si lolo dahil masakit ang buong katawan nito. Kaya si lola na muna ang pumalit sa kanya. Habang naglalaro kami noon ay may lumapit sa amin. Agad naman daw yun nakita ni lola kaya nilapitan niya kami agad. Umalis rin yung babae nang makitang papalapit si lola. Hindi raw nila kilala yon at mukhang napadaan lang sa sakahan. Medyo madilim na nang makauwi kami at ang sabi ni lola ay pinananuyuan siya ng balahibo habang naglalakad kami sa hindi niya malamang dahilan. Kaya minadali niya ang paglalakad namin. Pagdating sa bahay ay tulog si lolo. Kakatapos lang din niyang kumain. Nagising siya nang pumasok kami ng kwarto. Mukhang nagulat pa nga siya noon dahil akala niya ay tumating na kami bago pa siya maatulog. Narinig daw niya kasing may kumatok at nagbukas ng pinto. Pero hindi na niya natingnan dahil parang hinahatak na raw talaga ang mga talukap niya. Kaya naatulog siya noon. Sino daw kaya yung narinig niyang kumatok at nagbukas ng pinto? Hindi na lang daw yon pinansin ni lola dahil inaantok na rin siya. Nang magmamadaling araw na ay narinig ulit ni lola yung katok sa pinto. Narinig daw niya yung katok na yon na 3 beses bago siya bumangon. Tahimik siyang sumilip sa may siwang. Wala siyang nakitang tao sa labas. Napakamot ulo na lang siya nang bumalik ng kwarto. Maya-maya lang ay may muling kumatok na naman kaya mabilis daw siyang lumapit ng pinto. Bubuksan daw niya sana nang may isipan niyang silipin muna ang sa labas. Mahirap na raw at baka masamang tao yon. Sobrang dilim sa labas pero may naulinagan siyang parang anino na nakatayo sa may di kalayuan. Medyo kinilabutan daw si lola kaya napalayo siya sa pinto.
Bumalik siya ng kwarto ng tahimik at pinigilan na raw ang sariling muling lumapit sa pinto kapag may kakatok. Hihiga na raw sana siya noon nang muling may kumatok at magsalita. Nagising ako dahil parang narinig ko yung boses ni nanay. Kinulit ko pa nga noon si Lola na buksan yung pinto dahil may kumakatok at si nanay yon. Pero pinatahimik niya ako. Hindi raw si nanay yon. Pero patuloy pa rin ang pagkatok at pagtawag kay Lola ng nanay. Habang tumatagal ang pagtawag ay nag-iiba na ang boses nito. Kaya napabulong ako kay Lola kung sino yung kumakatok. Pinatahimik niya lang ako at pinabalik sa tulog. Kinabukasan ay lalong hindi makabangon si Lolo. Hindi na lang katawan niya ang sumasakit, pati ulo at sikmura. Buti na lang at umuwi noon si nanay. Naidala si Lolo sa paggamutan. Kami ni tatay at mga kapatid ko ang naiwan sa bahay. Si nanay at Lola ang nagbantay kay Lolo sa paggamutan. Nang paalis na noon si nanay at Lola ay may binilin siya sa akin na wag ko raw bubuksan ng pinto kapag may kakatok dahil hindi sila makakauwi ni nanay ng madaling araw. Kaya kapag nagsabing sila daw yun ay wag na akong maniwala. Grade 5 ako noon at medyo may isip na rin, kaya sinunod ko ang bili ni Lola. Hindi siya nagkamali na may susubok talagang kumatok sa bahay ng madaling araw. Baka iniisip noon na andun pa rin si Lolo. Mukha kasing si Lolo ang punteriya noon dahil may sakit ito. Naging alerto na ako dahil ayokong maunang magising si tatay sa akin at baka mabuksan niya ang pinto. Kaya nang may kumatok na naman ng madaling araw, ay agad akong bumangon. Narinig kong nagsabi pa si tatay nang tingnan daw kung sino yung kumakatok. Dala ng kuryosidad at wala namang sinabi noon si Lola kung ano yung kumakatok, ay sinubukan kong silipin yon. Pero nagulat ako at muntikan na ngang mapasigaw dahil pagsilip ko sa maliit na siwang ng pinto ay may mga mata ring naasilip doon. Mabilis akong napaatras at napabalik sa kwarto namin. Grabe yung takot at kabang naramdaman ko hanggang ngayon. Napapamura pa nga rin ako kapag naaalala ko. Nang bumalik na ako sa kwarto ay halos hindi ako makapagsalita. Mabilis akong sumiksik kay tatay. Tinanong niya ako kung sino raw yung kumakatok. Pautala at marahan kong sinabi sa kanya na nakakatakot ang kumakatok. Nang muling kumatok ang kung sino man ang nasa labas ay mabilis bumangon si tatay. Pipigilan ko sana siya pero mabilis na siyang lumabas ng kwarto. Tinanong niya kung sino yon. Walang sumagot. Aalis na sana siya sa harapan ng pinto nang marinig niyang parang may humahalakhak sa labas. Parahan daw niyang binuksan para tingnan kung sino. Ganun na lang daw ang kilabot niya nang makita ang isang nilalang na nun lang din niya nakita. Buhaghag ang buhok nito at parang naalutang sa ere. Mapupula raw ang mga mata at panay ang halakhak. Mabilis niyang sinara ang pinto. Doon na rin walang tigil ang pagkatok. Minsan ginagaya nun yung boses ni nanay, minsan naman ay kay Lola. Pero wala na sa amin ang nagtangkang buksan pa yon. Kinabukasan, napansin ko na tanghali na ay hindi pa rin bumabangon si tatay. Tulog pa rin siya nang puntahan ko ng kwarto. Nang ginigising ko na ay parang kinang-kina siyang tumihaya. Nananakit daw ang katawan niya at wala siyang lakas bumangon. Parang hinigop raw lahat ng enerhiya niya ng umagang yon. Nasabi ko sa kanya na ganun din yung pairamdam ni Lolo noon nang isang umagang hindi siya makabangon. Sobrang hinang-hina. Nang umuwi ng bahay si nanay ay sinabi ko sa kanya na may sakit si tatay, katulad ng kay Lolo. Nananakit ang buong katawan, pati ulo at sikmura. Kaya nagpa siya si nanay na ipatingin na rin si tatay. Sumama kaming magkakapatid sa bayan at walang tao sa bahay. Na-confine din si tatay. Sinabing dehydrated sila ni Lolo at malnourished, na ikinagulat ni na Lola. Paano raw mangyayari yun gayong sagana naman kami sa prutas at gulay? Hindi rin kami kinakapo sa pagkain dahil may palayan sila at mga tanim sa bakuran namin. Kumakain din kami ng karne dahil marami silang alagang manok. Hindi rin naman ganun kapayat sina tatay at lolo.
Minsan nagkausap kami ni Lola ay naikwento ko yung nakita ko ng madaling araw na yon at yung ginawa ni tatay na pagbukas ng pinto. Hindi raw kaya may kinalaman yon kung bakit nanghihina si tatay at lolo. Baka napagbuksan din daw ni lolo yung kumakatok. At hindi nga nagkamali si Lola. Napagbuksan nga rin ni lolo yon. Malamang ay yun ang dahilan kaya sila parang nahigupan ng enerhiya. Nang medyo umayos na yung pakiramdam nila at makalabas na sa pagamutan ay nagpatawag noon ng manggagamot si Lola. Nalaman nga namin na yung kumakatok sa amin tuwing madaling araw ay isang aswang. Namimiktima raw yon ng mga taong pinagbubuksan sila. Unti-unti raw nitong hinihigop yung enerhiya hanggang sa magkasakit ang mga ito. At doon, babantayan na nila ang katawan hanggang sa mamatay na ito at makuha nila. Pero buti na lang at gumaling noon sila lolo at tatay. At para hindi na bumalik yung nangangatok sa bahay namin ay nagsisiga na rin sila ng goma bago magtakip silim at naglalagay na rin ng asin at naabaliktad na walis tingting sa may pintuan. Minsan pang nakita ni Lola yung babaeng lalapit sana sa amin noon. Matalim daw ang tingin nito sa kanya. Duda si Lola na yun yung aswang na nanggugulo sa amin tuwing madaling araw. Nang hindi nito nakuha ang gusto ay umalis rin ito. Hindi na namin yun muling nakita pa. Ito lang ang kwento namin, Sir Bob. Maraming salamat sa inyong oras. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin na lang akong Dahlia, taga-Aklan, na kapangasawa ng taga-Capiz. Itong karanasan ko ay nangyari nung manirahan kami doon sa kanila na hindi ko na lang babanggitin kung saang baryo. Nagkakilala kami ng asawa kong si Nel nung nagtatrabaho ako sa isang ospital sa Rojas City. Driver siya noon ng delivery truck. At nagkataong nadi-deliver siya noon sa ospital na pinapasukan ko at ako yung tumatanggap ng mga deliveries. Nagsimula sa tuksuhan hanggang sa magka-developan na. Makalipas siguro ng 3 buwan ay naging kami at nagpa siyang mag-live-in. Malayo ang bahay ng mga magulang niya sa syudad kaya umupa kami ng matitirhang bahay noon na malapit sa pinapasukan ko. At makalipas nga ng 1 taon ay nabuntis ako. Umuwi muna ako sa amin sa Aklan. Pero nahirapang bumiyahe noon si Nel. Kaya nang medyo lumaki na yung tiyan ko ay nagpasya siyang doon na muna kami sa bahay ng mga magulang niya. Kahit papaano ay magaan lang sa kanya ang umuwi doon galing trabaho. Umalis na rin ako sa trabaho ko. Bukod sa may nakakasama na ako sa bahay ay hindi ako gaanong nahirapan sa mga gawaing bahay. Andoon yung hipag at mga biyanan ko. Isang araw ay nagpasama ako sa hipag ko na mamalengke. Gusto ko rin kasing makapaglakad-lakad. Kaya nilakad lang namin yung papuntang palengke at saka lang kami sumakay ng pabalik na nung may pinamili na kami. Habang nasa palengke ay may napapansin na ang hipag ko na isang matandang lalaking patingin-tingin sa akin. Napapalunok nga yun na parabang ang daming laway. Kaya binadali na niya akong umalis. Ang totoo ay hindi daw sumagi sa isip niya ang laing-ginhawa yon o yung tinatawag na aswang. Akala niya ay simpleng may pagnanasa lang daw sa akin yung lalaki. Natawa pa nga ako nang sabihin niya sa akin yon. Sa laki ng umbok ng tiyan ko, may magnanasa pa pala sa akin. Nagulat pa siya nang pauwi na kami sakay ng tricycle nang madaanan namin sa gilid ng daan yung matanda sa palengke. Para daw yung nakaabang sa amin. Hindi ko naman ito pinansin dahil nakatingin lang naman yun sa amin at wala namang ginagawang masama. Kinagabihan ay nakita na ko ng tiyan na normal namang nangyayari kapag patulog na ako. Palagi nagka-cramps yung gilid ng tiyan ko. Pero parang may kakaiba ng gabing yun. Sumasakit pati yung sikmura ko at nasusuka pa ako kahit tapos na yung paglilihi ko. Lumabas ako para makalanghap ng sariwang hangin. Maalinsangan din kasi sa pakiramdam. Wala akong nakikita sa labas kundi sari-saring mga puno.
Medyo umayos naman na yung pakiramdam ko nang makalanghap ng hangin sa labas. Pero parang may nag-iba sa pang-amoy ko. May nalanghap akong malansa na medyo masangsang. Saglit kong ginala yung tingin ko at sa isang puno ng saging ay minahagip akong anino na parang biglang nagtago. Nang titigan kong mabuti ay may nakita akong pares ng mapapulang mga mata. Hindi ko na muling tiningnan yon at nagmadaling pumasok ng bahay. Pinasya kong matulog na dahil baka dala lang yon ng antok. Wala pa si Nel ng mga oras na yon. Kadalasan ay pasado 10:00 na siya kung makauwi. Nakatulog naman ako agad nun. Hindi nga lang ako sanay kung wala pa si Nel sa tabi ko, kaya pagising-gising rin. Nagising ako ng madaling araw nang maramdaman kong humilab na naman yung sikmura ko. 2:00 na yon at wala pa rin si Nel. Bumangon ako para sumilip sa sala dahil baka andoon na siya at nakatulog. Hindi ko agad nabasa yung text niya na uumagahin daw siya ng pag-uwi. Wala siya sa sala kaya nagpasya na akong tumuloy sa kusina para uminom muna ng tubig. Nang makarinig ako ng mahinang paghuni. Tik, tik, tik. Malinaw yun sa pandinig ko. Mahina pero malinaw. Kaya mabilis akong uminom at bumalik agad ng kwarto namin. Maya-maya ay humuni na naman ito. Mas mahina yon kesa sa nauna. Hindi na yun iba sa akin dahil may naririnig na rin akong ganun sa lugar namin. Pero noong mga oras lang na yun ako kinabahan ng husto. Wala kasi si Nel at buntis pa ako. Sinigurado kong nakasarado ng maayos ang bintana. Akala ko nga ay dumaan lang yon dahil natigil naman ang paghuni. Pero maya-maya lang ay humuni ulit yon. Mahina pero parang paikot-ikot na sa bahay. Narinig ko na lang na parang may malaking sanga o kahoy ang nahulog sa bubong ng bahay. Nagising din doon yung mga biyanan ko at hipag. Agad silang pumasok ng kwarto. Sinabihan ako ni nanay na magsuot ng itim na damit. Maya-maya lang ay may kumakaluskos na sa bubong. Parang manok na kumakaykay ba. Ang linaw ng huni nun habang walang tigil sa pagkakaykay sa bubong. Siguro ay dahil medyo matibay yung bubong kaya nahirapan ito. Narinig na lang namin na may kumakaluskos sa bintana. Hindi na nakatiis si nanay at bigla siya nagsalita. Kung pwede daw ay sa ibang bahay na siya manggulo dahil baka kamag-anak din daw nila ito o kakilala. Pero hindi yun tumigil sa paghuni. Parang nang nagwala pa ito. Nang sabihin ni tatay na hahampasin niya ito ng buntot pagi ay mas lalong lumakas ang paghuni. Lumayo na raw yon. Mukhang natakot sa banta ni tatay. Ilang araw din ang lumipas na wala kaming narinig na huni. Pero may nakita kami na isang matandang lalaki na padaan-daan sa bakuran ng bahay. Medyo malayo na yon at marami talagang dumadaan doon. Pero noon lang namin nakita na dumaan yung matanda. Biglang nag-react yung hipag ko. Parang yun daw yung matandang nakita niya sa palengke na panay ang titig sa akin. Mukhang sinundan daw ako nun. Kaya nang muli yung dumaan ay nakaabang na yung hipag ko. Talagang tinanong niya yung matanda kung taga saan ito at kung bakit ito dumadaan sa harapan ng bahay namin. Hindi nakaimik yung matanda at madalim siyang tumitig sa amin. Parang nagalit pa yon sa tanong ng hipag ko. Bumalik yun pero tinapunan kami ng masamang tingin. Kinagabihan, muling humuni yung tiktik. Nahinto lang yon nang dumating si Nel. Pero nang madaling araw na ay malakas sa kaluskos sa dingding na naman ang meron. Para bang gigibain na niya yung dingding namin na yari sa Hardyflex. Sinitayon ni Nel. Pinagbantaan niya na tatagayin ito oras na may gawin itong masama sa amin. Biglang nawala yung huni. Pumunta sa kusina si nanay para sana dumampot ng asin. Pero ganun na lang yung gulat niya nang bigla na lang may dumipa sa may bintana. Sa harapan niyo ng lababo. Uno lang ang nakita ni nanay pero sigurado daw siya na tiktik yun. Pulang-pula ang mga mata at tinig niya ang pagaspas ng pakpak. Sakto na nakadampot daw siya ng asin. Bigla niya yung sinaboy sa bintana. Dali-dali raw lumipad yung nilalang na yon. Napamura si Nel.
Mukhang hindi lang daw iisa ang bisita namin. Mukhang mag-asawa pa. Kaya binantayan talaga niya noon hanggang maatulog ako. Maya't maya siya nagigising sa kaunting kaluskos. Sa inis pa nga niya ay nagsasaboy siya ng asin sa mga pwede nitong lusutan. Pinagmumura niya to habang hawak ang itak. Natigil ang mga huni at narinig na lang namin ang pagaspas palayo. Dalawa na sila ni tatay noon na paruot pa rito. Akala namin ay papasukin kami ng mga yon, kaya naghanda sila. Pero hanggang mag-umaga ay wala na kaming narinig ng mga kaluskos o huni. Kinabukasan ay tiningnan namin ang dingding kung saan namin narinig ang mga kaluskos. May mga bakas na doon na parang matatalim na kuko. Galit na galit si Nel. Kaya inabangan nila ni tatay ang mga nilalang nung sumunod na gabi. Walang huni at kaluskos ng madaling araw na yon. Pero may mahihinang hingal at atungal ng aso kaming naririnig. Hindi rin mapakali yung aso ni tatay na parabang natatakot. Kaya pinapasok namin yon sa loob. May narinig si Nel na parang may humuhukay ng lupa. Marahan siyang lumabas ng kusina. Abot-abot ang kaba ko noon dahil baka mapahamak siya. Ang kwento niya, paglabas niya ng kusina ay may nailawan siyang malaking aso na humuhukay ng lupa. Nagkatitigan daw sila. Nakita niyang pulang-pula ang mga mata ng asong yon. Mas malaki din daw yon kaysa sa normal na aspin. Kaya nang tumayo yon at anyong susunggaban daw si Nel, ay mabilis niyang iwinasiwas ang dalang itak. Nahagip daw niya ang isang paa ng aso pero mabilis itong nakalayo. Kinabukasan ay day off ni Nel kaya sinamahan niya kami ng kapatid niya na mamalengke. Nang pauwi na kami, ay may naasalubong kaming isang matandang lalaking paika-ika. Agad na kilala yon ng hipag ko. Pero bigla itong umiwas ng dadaanan. Napabulong ang hipag ko na mukhang napuruhan daw ni Nel yung aso nung gabi. Hindi niya direktang sinabi na yun yung aswang na tinaga ni Nel. Pero nakita kong sinundan niya ng tingin yung matandang lalaki. Nasa bahay na kami noon nang sinabi niyang duda talaga siya na yun nga ang nataga ng kuya niya. May sugat daw kasi yon sa paa. Buhat ng mangyari yon ay palagi nang naabantay sina Nel at tatay. Pero hindi na muling bumalik ang bisita naming Tik-Tik dahil siguro alam nito na palagi nang nakaabang sa kanya sina tatay at Nel.